Here we go again. Nandito na tayo sa panibago nating video. So sa yung last video na ginawa natin is about preview sa aking dual one setup gamit ang ating new Wi-Fi router na may GoCloud firmware. Okay, so ito po yung ating router na new Wi-Fi, pero yung ginamit nating last na video is ibang router yung ginamit ko, but the same pa rin new Wi-Fi. So ito po yung gagamitin natin ngayon. So una, ang kailangan natin gawin is i-replace lang muna natin yung GoCloud firmware sa ating router. Okay, so bakit po GoCloud yung ginagamit ko na ngayon? Okay, so sa ilang mga buwan na dumaan, or maybe 2 years ago, ay marami pong gumagamit ng Padaban, may gumagamit ng OpenWRT, and then yung mga video ko about sa Piso Wi-Fi ay gumamit ako ng XWRT. Okay, so bakit po ako nagpalit ng GoCloud? Okay, so na-experience ko po doon sa ibang mga firmware, ang kanyang Wi-Fi po na 2.4 GHz ay nadidisconnect o yung sinasabi nilang bumibitaw. Okay, hindi ko naman talaga na-experience na bumibitaw, but yung kanyang range ay umiikli sa katagalan ng panahon. Ano, iwan ko kung anong nangyayari, but then sinubukan ko nitong si GoCloud mga few months ago, mga 3 months na dumaan, and then satisfied ako sa kanyang result ng kanyang Wi-Fi. Lalong-lalo na kung upgraded version or latest version ng GoCloud ang inyong gagamitin. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano i-reflash yung GoCloud at paano natin madadownload or ma-update yung ating latest firmware. Although may kasama na po tayong mga files na sa video po ng link sa baba, pwede nyo pong i-download kung gusto nyo po itong gamitin. Okay. So, hindi po ako maglalagay ng backup config upang panoorin nyo man po itong video natin. Okay, so simulan natin yung pagre-reflash ng GoCloud firmware sa ating new Wi-Fi data router. Ayan, okay. So ano yung mga kailangan natin? Siyempre, kailangan meron tayong adapter. Meron tayo dito ng adapter. And then, kailangan natin ng LAN cable papunta sa ating desktop. Then, meron tayong ditong blue na LAN cable. Ito po yung ating ISP upang ma-check natin kung meron pong internet yung ating router. Okay, so once may download nyo yung mga files na kailangan natin, makikita natin dito, meron po itong 4 special firmware, GoCloud, STOA, at saka stable GoCloud firmware na version 5.2.0. Then ako po, ito po yung latest nila na kakarelease na ng ngayong June, 5.2.2. Okay, so meron din tayo dito kasamang firmware GoCloud VLAN 22, bin file ni Boss Japram. Shoutout kay Boss Japram. Lahat po ng natutunan ko sa GoCloud ay galing po sa kanyang channel. Maraming salamat sa pag-share ng inyong mga tutorials at mga tips and tricks, Master Japram. Okay? So, check nyo lang po sa link sa baba yung kanyang channel. Panoorin nyo po. Okay. Then, ano yung mga una natin gagawin? Kailangan muna natin itong i-reset. Ano yung gagawin natin? Okay, so makikita natin dito sa ating router, meron po ito ditong maliit na button na nakausli ng konti. Katabi ng kanyang power port. Yan, sa may power. Then, hold po natin ito bago natin ikabit o i-plug in yung kanyang adapter. Okay, mga 10 seconds lang, pwede na. But kung ayaw mo namang magbilang, tinatamad ka magbilang, check nyo lang po, pag once nga plug in nyo, habang naka-hold kayo sa reset button, ay magbi-blinking po yung mga LED lights. Once mag-stop yung kanyang LED lights, ay isa na lang yung ilaw na matitira at magbi-blink-blink. Ibig sabihin, pwede na po tayong mag-flash at nasa recovery mode na po tayo ng kanyang router. Nasa Breadwave na po tayo. Okay, so mostly yung magbibili nating mga router na ganito ay naka-Chinese po siya. So para ma-jailbreak po ito, check nyo po yung channel ni Boss Japram at makikita nyo po kung paano po ma-Breadwave o mailagay yung Breadwave sa inyong router upang malagyan na siya ng third-party firmware kagaya ng OpenWRT, Padaban, XWRT at GoCloud. Okay, it's up to you na lang kung ano yung gusto mong gamitin na firmware. Pero ako ngayon, I suggest lumipat na po tayo sa GoCloud firmware na latest version. Okay, so ito na yung una natin gagawin. I-reset muna natin. Handa natin yung ating adapter. I-hold natin yung kanyang reset button. Yan, hold natin. Then, plug in natin yung kanyang adapter. Ayan. Okay. Then, iilaw. Antayin mag-blinking yung mga LED lights. Masyadong maliit. Iwan ko kung nakikita nyo.
Ayan, so matitira na lang yung kanyang power LED. Okay. So ulitin natin. Ngayon, ang gagawin natin, 10 seconds. Once ma-plug in, bumila tayo ng 10 seconds. Okay, so paano tayo magbilang? 1001, 1002, kung wala tayong timer, ganyan yung pagbilang ng per seconds. Okay, hold, plug in, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Then release. Okay. So ayan. Blinky na yung ating power LED. Yan lang natitira. Ngayon, ang susunod natin gagawin, ikakabit natin yung ating LAN cable papunta sa ating desktop or laptop kung meron kayong laptop na gagamitin. Okay, kabit natin. Boom. Yan. So, ang kagandahan dito kay new Wi-Fi, mayroon po siya ditong LED light. So, madali natin ma-identify kung connected na yung ating LAN cable sa ating PC. Okay. So, yung next natin gagawin, hindi natin siyang kailangan palitan o ilipat yung kanyang static IP address sa kanyang network. So, automatic na po yan na madidetect ng ating system. So, dapat downloaded po yun yung mga files na kakailangan natin sa ating, nasa baba po yung link. And then, buksan natin ang browser natin. Type natin 192.168.168. Ano bang may 4 dyan? 168.1.1. Ayan. Okay. Okay, so nakita natin ngayon bakit ganyan yung itsura, medyo nakakalito. Minsan po kasi dumedirekta po ito sa kanyang HTML na reset. Kapag ganito po yung mangyari sa ating sa ating browser, papalitan lang po natin dito ng reset HTML. Ayan, so / reset HTML. Okay. So dito makikita natin Chinese po yan. Wala na po natin subukan magbasa kung isa kang Pinoy o gumamit ka ng Google Translate. Dito ang ginagawa ko, nagbibilang lang ako from the top. 1, 2, 3, 4, 5. So, dito po ako mag-click. Okay. From the top. Ayan, makita na sa top. MediaTek MT621A version E Eco 3. 512 MB DDR3. Ayan. So, then sa pangalawa, dito tayo magpa-flash ng ating firmware. Dito sa pangalawang button. Hindi ko alam kung ano yan. Then, EEPROM, wala yan. Pang-apat. Yan lang natin yan. Dito sa pang-lima. Dito, ang gagawin natin is buburahin natin yung kanyang existing na configuration sa router na to. Click natin yan na config, na una, then click ulit. So, dalawang beses natin itong gagawin. Babalik tayo ulit sa reset. Then, dito naman sa pangalawang config. Yan. Reset. Yan. Okay, mabilis lang. Then, balik ulit tayo. Nakakainis itong style na to. Minsan kasi merong mga browser na automatic nang bumupunta dito sa Breadweb. Okay, kung hindi siya bumalik, once again, type nyo lang 192.168.1.1/reset.html. Okay, punta tayo sa pangalawang tab. Click natin itong choose file. So, dapat alam mo na kung nasaan yung inyong downloaded na mga files. Una, itong special firmware. Galing po ito kay Boss Japram. Choose. Nasa desktop. Then, okay. Then, click natin dito sa baba. Parang next ito. Yan. Then, next natin dito para mag-flash na po yung kanyang firmware. Okay. So, check natin sa CMD kung may ping tayong makukuha. Once na mawala na, ibig sabihin nag-reboot na yung ating router. O, nagpa-flashing na siya. Okay. So, makikita natin, meron pa siyang ping. Antayin lang natin ito. Medyo mabilis lang naman ito.
network kung meron tayong IP. Pag wala pa dito, ibig sabihin, nagpa-flashing pa. Yan. Pag mag-X po dito, ibig sabihin pag ma-disconnect, nag-reboot na po yung ating router. So, antayin lang natin ng konti. Yun. O, nakita natin, meron siyang X, nag-reboot na yung ating router. Identifying agad sa kanyang IP. Okay. Ayan, may ping na tayong nasasagap. May ibig sabihin na flash na ng ating GoCloud firmware sa ating router. So, pwede natin itong i-close. Bukas tayo ng bagong tab. I-close natin itong Breadwave. Type ulit natin 192.168.1.1. Ayan. Okay. So, ang default password po nito is admin. Login po natin. Okay. So, ayan. Chinese po yan. Palitan po natin ng English dito sa taas. Okay, so ang version po niya dito is 4.0.1.12651. Okay, ngayon, ang isusunod natin gamitin na firmware para ma-upgrade ay itong stable GoCloud firmware is 2E na galing din kay Boss Japram na 5.2. I don't know kung anong ginawa niya dito. Minsan kasi kapag nirekta ko siya dito agad sa 5.2.2 ay nag-e-error po yung kanyang pag-flash. So, nasa inyo na po kung gusto nyo pong rektahin, kung gumana po, well, good luck. Then, dito po sa akin para make sure na malinis yung aking pag-upgrade ay ina-upgrade ko po muna ito sa stable GoCloud firmware upang mas malinis ako doon sa pinaka-latest na version ng GoCloud. So, once again, alam natin kung saan naka-store. Click natin itong upgrade, then local upgrade, choose file, click natin itong stable firmware, then flash image. Okay. So, minsan po, nagluluko yan, aantayin mo lang, or kung hindi gumana, uulitin mo lang. Okay, so ayan, gumana agad. Fast forward lang natin, antayin natin hanggang sa matapos yung ating upgrade. Okay, ayan. So, tapos na yung ating upgrade sa latest sa stable firmware na version. Ang password nito ay the same pa rin. Lagyan natin. Ngayon, meron siya diyang lumalabas na mga labels na Chinese na naman. So, nakakairita. Well, pwede na natin itong lagyan ng ating ISP upang magamit natin. For demonstration na rin, ilagay natin yung ating ISP para magkaroon tayo ng internet upang magamit natin yung ating Google Translate kung ano talaga itong mga words na yan. So, imbes na
explain ko sa inyo kung ano yan, mas maganda makita nyo yung kung ano talaga ibig sabihin ng mga Chinese words na yan. So, okay, so antayin natin na magkaroon tayo ng internet. Pinabit na natin sa 1 port. Yung ating LAN cable ay nasa LAN 1. Okay. So, antayin natin na meron tayong signal. Kunting sandali lang naman to. So, baliktad po itong ating new Wi-Fi. Ano? So, sa mga nakapanood ng aking preview, yung kanya pong 1 port ay nandito sa gilid. And then, yung kanya pong LAN 1 ay mula po dito magsisimula. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ayun, meron na tayong signal. Check natin kung meron na tayo. Speed test tayo. Okay, so goods. Meron tayong signal. Then, copy natin to. Kung ano yan. Then, punta tayo sa Google Translate. Chinese to English. Paste natin, ano yan? For the security of your device, please change the default password. Ayan, ito po yung ibig sabihin dito. So, napakahaba ng words, ng sentence, pero dito parang liit lang. So, yung default password niya is admin. Papalitan natin ng bago. Nasa preferences po na po yung kung anong ilalagay nyo. Kung gagamitin natin dito for demonstration is admin123, then confirm, admin123, then next. Okay, so login ulit tayo. Admin123 na yung ating password. Uy, ayaw. Ibig sabihin, hindi gumana yung ating pag-save kanina. Ayan, napasok natin. Palitan natin ulit, admin123. So, anong nangyari po kanina, parang nag-expire po yung ating function. Dapat pala, agad kang maglagay ng password and then dapat ma-next mo agad upang ma-save yung inyong na-input na bagong password. Ayan, so pag lumabas na yan, ano kaya to? Hindi ko to alam. Basahin natin. Google Translate ulit. Paste. Okay, so utilization configuration wizard pala ito. Napakahaba. Please click next daw to exit while exit the wizard. Okay, so next lang natin dito sa my blue. Okay, so dito naman yung kanyang mga IP. Hindi ko alam kung anong mga yan. Then next lang natin sa my blue ulit na button. Ngayon, pwede nating palitan yung ating IP address. So ang gagamitin natin dito is IP na 1123. Okay, so nasa inyo rin kung anong gusto nyo IP address para maiwasan yung IP conflict. Ayan, so yung kanyang subnet mask po ito. Yan, 255.255 pa rin. Then next tayo. Okay, dito naman ito yung kanyang Wi-Fi name. Okay, yung SSID. Papalitan natin ng Artbox Tech. Ayan, dito naman sa password, parang wala itong password. Lalagyan natin ng password. Ayan. Okay, so ang password natin is Artbox Tech na small caps. Okay. Check natin kung tama yung spelling. Okay. Yung Wi-Fi SSID natin o Wi-Fi name, Artbox Tech, then Artbox Tech. So, nasa sa inyo na kung ano gusto nyo ilagay dito for your personal use. Okay. So, dito, ano kaya itong nakasulat dito? Copy natin ulit sa Google Translate. Then, paste natin. Ano kaya? Ayan. Please submit button. Okay. So, sa palagay ko, ito yung submit button. Okay. Mahaba din. Hindi ko na kailangan basahin lahat. But it's up to you kung basahin mo. Then, next natin. Ayun. So, submitted na yung ating bagong IP address, bagong SSID, and then yung kanyang password na bago ng ating SSID, ng ating Wi-Fi. Okay, so antayin lang natin yan. Automatic na po yung magre-refresh once matapos na pong makonfigure yung kanyang mga settings. Okay, so makikita natin dito sa taas, 192.168.1.1. Ayan, mapapalitan na po agad siya ng 192.168.123.1. So, ayan na po yung ating default IP address ng ating new Wi-Fi ngayon na nakaka-reflash lamang. Okay, yung password natin, the same pa rin, admin123. Again. Okay, so ngayon, medyo nag-iba na yung kanyang interface, pero Chinese pa rin. So, wala na dito yung English kanina na nakita natin. Nandito na pa sa may globe icon. Click natin, then English. Ayan. Okay, mag-refresh yung ating interface. Nandito na po yung ating bagong upgrade. Check natin yung version 5.2.0. 5.2.0 din dito sa ating dashboard. Ngayon, kailangan natin i-upgrade sa bagong firmware. Ayan. So, sa latest na rin. So, kung gusto nyo sa dati lang, okay lang. It's up to you na rin. But ako, mas prepare ko yung mga bagong latest firmware sapagkat meron po itong mga bug fixes. Okay, so upgrade ulit tayo. Gagawin natin ulit yung ginawa natin kanina.
Okay, local upgrade ulit. Dito, iba na yung kanyang interface. Pwede mo siyang i-drag na lang. Pwede mo rin din siyang i-click. Click na lang natin. Dito tayo sa 5.2.2 na ating bagong firmware. Then, upgrade daw. Then, confirm. Ayan. So, okay. So, pass forward na lang ulit natin. Antayin natin hanggang sa matapos yung kanyang upgrade. Okay, ayan. So, natapos na ulit yung ating upgrade na bago sa latest firmware. Login ulit tayo sa ating dashboard. The same pa rin yung kanyang password. Okay, so ayan. Meron na tayong 5.2.2.2.2. Ang dami ng 2. Okay. Napakaganda ng kanyang interface. Meron sa isang connected. Ayos na yung ating firmware. Ngayon, kung gusto mong i-upgrade ito, kung gusto mong i-check paminsan-minsan kung meron silang latest firmware, ang gagawin nyo po ay click nyo po dito, drag nyo po dito sa baba. Mayroon po kayo dito makikita nga BBS. Click, ayan. Mare-redirect po tayo sa kanilang website. So, dapat po, meron pong internet inyong router upang makita nyo yung kanilang website or else hindi nyo ma-access. Makita nyo sa baba, meron po dito silang firmware release. Ayan, so meron silang firmware release 5 minutes ago lang, June 24 daw. Ayan, iwan ko ba? Pero parang 26 na ngayon. Okay, so dito po yung kanyang 5.2.2.21653. Ayan, stable release announcement. Ayan, i-click po natin yan. 5.2 ayan. Okay, click. Yun. So, naka-Chinese, dapat enable nyo po yung kanyang translation sa inyong Google Chrome o kung ano ang browser na gamit nyo upang mabasa nyo po yung inyong kanyang mga details. Okay, ayan. So, kung wala ka pang account dito, hindi nyo po itong makikita na mga links ng GoCloud. So, makikita nyo ito, Gauki Routing Firmware All Around Package. So, naka-hide po yung contents na to kung hindi po kayo nakapag-register dito sa website na ito. Okay, mag-register lang muna po kayo kahit anong klase, kahit ano pong email, kahit dami account lang, pwede po. And then, once makapag-register na kayo, and then kailangan nyo pong mag-comment sa baba, meron po siyang comment, ayan, para lumabas po itong naka-hide na contents. Okay? So, kapag na-unhide na po, na-unhide nyo yung link, ayun, i-click nyo po itong link na to, ayan, lalabas po yan. Ayan, pwede nyo po yung i-download. So, makikita po natin dito sa ating GoCloud, ang ating pong version is GoCloud Ace 2.8. So, tingnan na po natin. Dito po natin download is itong GoCloud Gauki Ace 2.8. Ayan, dito po sa pangatlo. 4 po lalabas dyan. 1, 2, 3. Dito po tayo sa pangatlo. Pwede nyo po itong i-download kung mayroon na kayong internet. Okay, so ayan, download nyo agad. Then, nalabas ito. Dapat naka-English. Meron po ditong button, click nyo lang po yung download. So, since na-download ko na po ito, hindi ko na po ito kailangan i-download ngayon. So, pag ma-download niyo po ito, naka-RAR file po ito. Ayan, makita po natin naka-RAR file. Extract nyo po yung firmware and then magiging ganito na po yung kanyang itsura. Naka-bin.web. Okay? bin.web yan. Okay? So, nakita nyo na po. Pwede nyo po mag-upgrade. So, once in a while, every other month, kung meron po silang mga updates, ay i-upgrade nyo po yung firmware at napakadali na po nitong ma-flash gamit yung kanyang local
upgrade. Okay. So ngayon, for the last time, i-configure po natin muna yung ating Wi-Fi upang magkaroon po ng connection yung ating mga mobile phones or laptops. Punta tayo sa basic settings. Ayan. Since nalagyan na natin kanina sa ating quick configuration, nalagyan natin ng Artbox Tech. Ayan. Nilalagyan ko lang dito yan ng, ang maximum dito na nakalagay is negative 95. Ito pong kick out result. Ito po yung kanyang connectivity sa inyong mobile phone or laptop kapag malayo ka na po ay dito po nagiging stable. So nilalagyan ko po ito ng negative 100 then click sa baba, hindi po enter. For example, negative 100 then enter, babalik po yan sa disable. Ilalagay natin sa negative 100 then click sa labas. Okay, ayan, malalagay na yan. So ang nilagay ko dito ay sa Artbox Stick. Next, then dito naman sa 5G, meron diyang Artbox Tech 5G. Pwede po dyan tanggalin para the same lang yung kanyang ISP, Wi-Fi SID. Pwede po. Pwede pong hiwalay. So tanggalin ko po ito. Then makikita po nyo sa inyong smartphone, meron po siyang close-in parenthesis na 2G, 2.4 and 5.4 GHz. So ito pong new Wi-Fi dito router ay dual band po yung kanyang Wi-Fi. So meron po siyang 2.4 GHz at meron po siyang 5 GHz. Ito po ay dual core na router at napakaganda pong gamitin kahit marami na pong connection o nakakonect na mga gadgets. Okay, so after this, palitan natin dito sa baba, kick out result 100, kick out result 100. So kayo na pong bahala kung gamitin nyo ay 90 lamang or 95 pwede po. Okay, then submit. After this, pupunta tayo sa kanyang advanced settings upang maset naman yung kanyang mga channels. Okay, para maiwasan po natin kung meron pong mga ibang router o modem sa bahay nyo, maiwasan natin ang kanyang interference. Okay, ayan. Successful na. Then advanced settings, punta tayo sa 2.4 GHz. Lagay natin dito sa FCC. Okay, ito po tayo sa USA, United States. Channel, ang ginagamit yung channel mostly is 1, 6, and 5. So, mag-download po kayo sa smartphone nyo ng Wi-Fi Analyzer para makita nyo kung ano po yung malakas na band na channel sa lugar mo, sa bahay mo, para maiwasan yung interference again. Okay, so lagay mo lang natin to sa channel 6. Then, dito, hinahayaan ko lang yan. FCC ulit sa 5G. Then, ang ginagamit ko ditong channel is 60. Okay, mostly ang ginagamit dito is 60 and 40. Yan, then submit. Okay, so ngayon, pwede na mag-connect yung ating mga mobile phone or smartphones, laptops, or tablets dito sa ating new Wi-Fi dito router. Okay. So, close na natin itong mga ibang links. Hindi natin ito kailangan. Okay, so for example, ayaw mo na malaman ng mga bisita mo yung network or password sa bahay mo, pwede kang gumawa ng guest network at lagyan mo sila ng sariling name at sariling password. Or ako, ang ginagawa ko dito sa guest network, dito ko inilalagay yung aking bendo. Or pinagpapalit ko sa basic settings, nandyan yung aking bendo, yung aking piso Wi-Fi. Then sa guest network, nandyan yung aking sa bahay. So, nasa iyo niya kung saan ang gusto nyong gamitin na Wi-Fi. Kung sa guest ang sa bahay nyo, or sa basic yung sa bahay nyo. Okay. Dito sa binding interface, kapag naisit na natin yung VLAN, ay pwede natin itong ilagay sa ating piso Wi-Fi. So, sa next video na gagawin natin ay mag-configure na po tayo ng dual ISP and then VLAN at kasama na po yung port at saka yung group and then QoS para sa anti-lag. Okay, sundan na po natin abangan na lang po natin sa susunod nating video upang hindi masyadong mahaba yung content natin ngayon. Hanggang dito lang muna tayo sa ating Wi-Fi configuration. Okay. Okay, for the last time, tingnan natin. Ang aking phone source ng aking ISP ay naka-dual na rin. Gamit ko ay new Wi-Fi. Ang IP address, pakita ko sa inyo. Ito po yung ginamit kong preview sa ating last video. Yan. Iba po yung kanyang IP address na ginamit ko is 192.168.15.1. So makikita natin dito, meron akong 1, 2, and then 1, 1. Okay. Smart and Globe. Okay. So, nakita na po natin ito sa ating last video about sa preview. Then, sa next video natin, ay mag-configure na po tayo ng ating dual ISP. Okay, mag-speed test muna tayo. So, while we are speed test, nag-speed test tayo.
Okay, mag-shoutout muna tayo sa ating mga malulupit na mga subscribers. Shoutout kay Yamwas TV. Yan, ang lupit-lupit. Ang dami ng subscriber po nito. 90K sa naol. Okay, so kay Warek TV News, kay Bestnet. Yan, marami ako natutunan kay Bestnet sa pag-flash ng new Wi-Fi. And then kay Biyahe ni Noki. Ayan, so maraming salamat. Nakakuha lang po tayo ng 12 Mbps. Ang upload natin is 12.1. Test natin ulit. Ayan, tumataas. So, since wireless po yung ating connection, wag po kayong magtataka kung tataas at bababa yung ating speed test. Minsan po mataas, minsan mababa. But ang kagandahan ng dual ay SPI. Pag mawala yung isa, merong sasalong isa. Sa load balancing. Okay, so shout out ulit sa ating mga kaibigan dyan sa Northern Samar Visual Artist, sa Northern Samar Table Tennis Association. Ayan, kay Miss Hana. Ayan, chicks po yan. Baka naman, pwede kitang ma-date. Okay, so shout out kay sa aking mga kapatid, kina Masi, Manuel, Michael, Melo, and Michelle. Maraming salamat sa mga suporta nyo, mga kapatid. Ayan. At sa aking mga mababait at mga anak, sana po maging responsable kayo kay Guhan, Guten, Dila, Ella, Chan, at kay Matmat. Maraming salamat at mahal kayo ng papa nyo. Okay, so sa mga nagustuhan po yung ating video ngayon ay huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Pakihit na rin ng bell icon upang manotify po kayo sa susunod pa nating mga video. Marami po tayong gagawin. Maraming salamat. Godspeed.